Nanatiling si Vice President Sara Duterte ang pinakapinagkakatiwalaan sa mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa bansa. Batay sa pinakabagong online survey ng Tangre Nako. App, nakakuha ng 60% na trust rating si VP Duterte habang 52% naman Siyempre, sasabihin ng mga ensimada vlogger, di totoo yan, fake yan. O, ganun yun eh. Pag favorable sa kanila yung favorable sa kanila yung survey, totoo yan. Pag hindi favorable sa kanila survey, hindi totoo yan. Oy, hindi lang po yung mga pulangit ang nagsasabi niyan, yung mga pulangit. Hindi po. Pati ho tayo, minsan ganyan tayo eh. Hindi totoo yan, survey. Ay, totoo ngayon to. Hindi, kasi ganyan tayo din eh. Alam mo, tayo rin naman ganyan tayo minsan eh. O, aminin na natin. Aminin nyo ng mga ilang sa inyo na, sandali, sino ba lamang dyan? Ay, si VP Duterte. Ay, totoo yan. Sabi nito isa, ba't kaya ako nakablock dito? Di naman ako kumakabilang bakod simula nang sa Pulsibanat na pinanood ko. Paano ka nakablock? Nagko-comment ka nga, nababasa mo nga, paano ka nakablock? Ano pa talaga? Nababasa ko yung message mo, ayan pa sa screen, oo. Tapos sasabihin mo, nakablock ka. Baka nakaitim. Hindi nakablock. Alam mo, kaya nagagalit yung iba dito sa kay Banat Bay. Kasi pwede naman niyang palagpasin tong survey. Diba? Pinupunan niya pa yung mga ibang mga ka-DDS na minsan sinasabing hindi totoo yung survey, minsan totoo. Banat Bay, wag mo na kasing punahin yung mga ganun. Basta kampi lang tayo, kampi-kampihan tayo, kampi. ng kanyang satisfaction rating. Pero bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings nito kumpara noong Marso. Si Pangulong Ang taray mo naman, Banat Bay. Hindi ako mataray, nagsasabi lang ng totoo. O, ayan ha. So, nakita nyo naman siguro, di ko kasi mabasa, basahin nga natin. Ayan ang trust rating. Oh. So, ang pinakamataas ay si VP Sara Duterte. 60%. Ang nagtitiwala sa kanya, 56 si Marcos, 54. Ayan. Ay, nako. Sandali, ano yung una? Ito pala yung una. Satisfied. Diba yung satisfied sa trust rating? Satisfied, 52%. Bongbong Marcos, 43%. Diba? Si Romualdez, 43%. Huwag na natin nilagay si Subiri dyan. Wala naman na siya dyan eh. Ayan yun na yan. bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings nito kumpara noong Marso. Si Pangulong Ferdinand Marcos naman ay Although, sabi nila bumaba daw kumpara nung nakaraan. So yan ang focus na ensimada. Kasi kanya-kanya lang naman yan eh. 'Di ba? Kanya-kanyang clickbait lang yan. Sa mga DDS, siyempre sasabihin, nananatiling number 1 si VP Sara Duterte. Sa mga pulangit, bumagsak si VP Sara Duterte. Pero alam nyo eto lang pansinin nyo lang ito. Pansinin nyo lamang po ito Tumataas si Romualdez. Is it true? O this just a manipulation of the survey? Alam mo, eto mga kababayan tanggapin natin. Hindi ko sinasabing kinakampihan ko siya, pero tanggapin natin. Di ba yan yung sinasabi ko sa inyo? Magpapatuloy yung ginagawa nilang pamimigay ng ayuda. Kasi alam ko yung
May nagkwento sa akin ito noon during the, basta noon, sinabi niya, alam mo ba kung paano nirarakit ang survey? O paano minamanipula ang survey? Sabi ko, paano? Ganito yan. Yung mga nagpapasurvey daw, nalalaman na nila kung saan sila magsisurvey. Halimbawa, sa lugar na to, sa lugar na to, sa lugar na to. Ang gagawin, may mga spy. Naku, spy na naman. Ang spy yan, hayop. May mga spy na naman na sasabihin nung mga nandun sa loob ng survey firm, sasabihin nila doon sa mga kandidato, dito yung next namin pupuntahan. So ang gagawin daw ng mga kandidato, yung lugar na yon, doon sila mamimigay ng mga ayuda. Doon sila magpaparamdam, doon sila magbibigay ng kung ano-ano. Para pag nag-survey daw doon, syempre kung yung kandidato nga naman ay nagpaayuda doon, naturalmente, yun na maaalala mo. Tama, mali. Yun ang kwento lang sa akin. I'm not saying it's true, pero yun daw ang ginagawa. That's how they manipulate the survey. Although, walang manipulation within sa pagtatali na or something like that. And I'm not saying itong ginagawa na tanghire ha. Hindi yun ang sinasabi ko. May nagkwento lang sa akin na ganun daw ang ginagawa. Although, sabi ko nga, si Romualdez, hindi niya na kailangan ispatan yung mga Bakit? Lahat to pinupuntahan niya eh. Lahat binibigyan niya ng ayuda. As in lahat to. So saan ka pa? Kaya nga dapat bantayan natin to eh. Bakit kanyo? Kasi tandaan niyo di ba yung aking teorya na ipagdikit lang nila ng konti yan. Konti lang yan. As in, kunwari to si BP Sara Duterte dati si Romualdez, pagdikitin lang nila ng konti yan, pwede nang magic-magikin yan. Kasi yung pagmamagic sa eleksyon na ginagawa sa ground, siguro, sabi nga nila, 1 to 2 to 3 million pwedeng manipulahin. Ibig sabihin, pwede kang mag-hello. Mag-hello, Comelec, ganon. Pwede mong gawin yon. Pero hindi 6 million, or pwede man 6 million, siguro sagad na yon. Hindi 10 million, malabo yon. So, parang ganon. Ang ibig ko sabihin, bantayan natin. Baka mamaya, yun lang ang kanilang goal, ipagdikit lang ng konti, tapos, magic-magikin na nila. Sabi nito, alayo pa ng botohan, nagpapasurvey na sila. Hindi, sir, ma'am, yung survey na yan, hindi naman po yan sa presidential survey. Yan po ay satisfaction and trust rating, which is ginagawa yan quarterly, I think. If not quarterly, every 3 months. O di quarterly nga. Bobo mo sa banat ba? Oh. Kaya nga alam nyo, ako naniniwala ako na merong sabi nga nila merong katotohanan ng survey, but it doesn't mean it's 100% truth. Kaya nga merong margin of error sa mga survey, di ba? But we have to kung ikaw man ay isang political strategist o ikaw man ay PR nitong certain candidate, dapat pakinggan mo yung survey. Huwag kang magbulag-bulagan dun sa survey dahil yung survey may merong binibigay na katotohanan yan. Not 100% pero meron yan. So kailangan medyo bantayan ho natin yan. Baka mamaya, naku. Hindi, alam mo, bakit po? Huwag nyo kakalimutan, 80% ng Pilipino nasa DNE. Dati kasi 70% lang, ako naniniwala ako nasa DNE. Alam mo, hindi porket nasa Starbucks ang tao, may pera yan. Marami dyan nakatambay lang. Marami dyan, yung baso galing pa sa bahay nila. Hindi porket nagmomall ang tao, may pera na yung mga yan. Kasi ayon talaga sa statistic sa Pilipinas, 70 to 80% ay nasa DNE. DNE ha, hindi HUSI. DNE. 70 to 80%. Alam mo na mga kandidato yan. Kaya nga pansinin nyo. Tanungin ko kayo.
Sa tingin ninyo, yung mga nasa C, nasa B, at nasa A, alam nila pag ang isang kandidato ay nagiging epal o di kaya mapapel na? Alam nila yon, di ba? Bakit patuloy pa rin ginagawa ng mga kandidato yung sumasayaw sa rally? Bakit ginagawa pa rin ng kandidato yung nilalagay yung mga mukha nila dun sa mga relief pack? Bakit to nila ginagawa yon? Hindi ba nila alam na epal sila? Hindi ba nila alam na katatawanan yung ganon? Alam nila. Pero ang nakakaalam lang nun ay 20%. The rest of the 80% na nakakatanggap no ayuda nila, wala silang pakialam. Wala kaming pakialam kung nandiyan ang pangalan nila. Wala kaming pakialam kung sumasayaw sila. As long as they giving us something, we will vote for them. Ganon ang Pilipino. They don't care. Ay, di ba tayo? Buna tayo ng puna. Tingog party list, yung pagbumuka ninyo, lahat na kulang na lang. Ilagay nyo yung mukha ninyo sa bawat kanto. Mukha ni Romualdez. Sa tingin ninyo, hindi nila alam yan na epal sila? Alam nila yan. Pero alam nila na walang pakialam mga Pilipino dyan, lalo na yung nabibigyan nila ng ayuda. Yung mga nabibigyan nila ng ayuda, tuwan-tuwa. Ang ganda itong binigay ni Romualdez. Ay, ito pala yung nagbigay sa amin. Ganun yun. Kaya nga, sabi ko sa inyo, this is wrong. Maling-mali ho itong ginagawa ng gobyerno natin na pinapaasa sa ayuda. Pero this is what they're doing as a strategy. This is what they want as a strategy. Kasi nga po, pag ang tao naging dependent sa ayuda, pag ang tao naging dependent sa pera, they can easily manipulate their minds. Bigyan mo lang yan, boboto ka niyan. Di ba? Kahit limos lang yan. Pinapalimusan nila yung mga Pilipino eh. Kultura na po natin yan. Panahon pa lang po ng Espanyol, ganyan na po tayo niloloko ng mga Espanyol. Alam niyo ho ba yun? Alam niyo ho ba na ayaw tayong pagsalitain ng sarili nating lengguwahe sa paaralan? Ayaw nila tayong pagtagalog, kailangan Espanyol. Ayaw nila tayong nagbabasa, gusto nila kung ano lang sinasabi nila paniwalaan natin. Kasi nga, once we open our minds, we open our intellect, okay, lalo ho tayong mag-iisip. Kaya nga, yun yung sinasabi ni Rizal noon eh. Ang tunay na kalayaan, makukuha lang natin sa karunungan. Pag hindi matututo mga Pilipino, hindi tayo makakalaya mula sa pananakop ng Espanyol. Ganun ang ginawa ni Rizal sa atin. Kaya nga hindi siya pabor sa mga katulad ni... hindi ko na sasabihin. Basta, kasi medyo pa ito eh. Issue pa ito eh. Ibig sabihin medyo pinag-aawayan pa ng mga historian to. Pero ganun ho yung ganun po yung nangyayari nung panahon ni Rizal na hindi siya pabor sa isang madugong revolusyon. Kasi sabi nga niya, parang ang dating, magre-revolusyon, pero sino ang tatayo para mamumuno? Sino ang tatayo para maayos? Kaya nga nagkalokohan, di ba? Kaya nga ultimong mga presidente natin, general natin, di umano, nagpapatayan. Noon pa lang ganyan na. Ganun na ho katindi yun. Ngayon, the same tactic ang ginagawa ng mga politiko natin sa ating bayan. Ayaw niyang umasenso ang bawat Pilipino, kaya pinapaasa na lang ito sa ayuda. Ayuda. Para kung sino may hawak ng budget ng bansang Pilipinas, yun ang makikilala ng mga Pilipino. Sabi nga nito ayuda, it's a form of bribery. Ginagawa nilang tamad ang taong bayan. Correct. Kasi ikaw nga naman. Diba? Ano gusto mo? Bigyan ka ng ayuda? O magtrabaho ka? Mas maganda ata ang tumambay na lang, di ba?
Hindi ako kaya nga alam mo dapat ang gawin baligtad. Dapat gawing reward system ang ayuda. Hindi hindi pigilan ng ayuda pero reward system. May trabaho ka, may ayuda ka. Oh. Ano trabaho mo? Ito trabaho ko. Okay, ayuda ka. Mas mataas ang mo, may ayuda ka. Bakit kanyo? Unfair ba 'yon? Paano naman kami mga walang trabaho? O di maghanap kayo. 'Di ba? Yung ganun lang kasimple. Wala Dapat low income ka. Kailangan nandun ka sa laylayan. Yung sobrang hirap mo. So ikaw, isasagad mo na lang. Hindi, alam mo, walang biro ito May mga ganyan mindset ang mga Pilipino. Mas magandang maging mahirap na lang. Yung talagang sagad sa kahirapan. Kasi, pag may kahirapan, mas may oportunidad ka sa mga tulong galing sa gobyerno. But I'm not saying everyone has that kind of mindset. Okay? Hindi lahat ng ganong Pilipino may ganyang mindset. May mga Pilipinong katulad ni Isko Moreno na galing sa hirap, ibang mindset. Hindi, sisipagan ko, 'di ba? Kaayusin ko, gagalingan ko. May mga ganyan naman. Okay? Pero may mga Pilipino talaga na kasi may ganyang level yung ayuda O, 4-piece ka ba? Pag ganito ang ang katayuan mo sa buhay sa barangay nyo, medyo may trabaho ka na, meron ka ng telebisyon, wala ka ng ayuda. So gagawin mo, isasagad mo lalo yung kahirapan mo. Para makatanggap ka na lang ng ayuda. Kaya nga kung ako ang tatanungin nyo, dapat baligtad. Gawing reward system ang ayuda. Pag may trabaho, may ayuda. Wala kang trabaho, maghanap ka. Tapos saka ka namin bibigyan ng ayuda. Ganun. Yung trabaho mo, ilan trabaho mo? 2. Uy, 2 ayuda mo. Ano sa tingin nyo mangyayari? Maghahanap ng trabaho yan. Hindi na iinom yan sa kanto. Kasi marami dyan, marami dyan. Di ba kaya nga naiinis ang gobyerno? Yung ibang gobyerno, hindi lahat. Kasi pagkuha ng ayuda, anong binibili? Lapad. Lapad ba yun? Ay, mali. Bilog pala ang tawag doon, bilog. Gin, bilog ba yun o lapad, bilog? Lapad, gin. Ganun ang ginagawa di ba? Inuuna yung pang-inom, inuuna yung pang-tong-its. Saan kukuha ng trabaho? Meron ba? Alam mo, hindi ako naniniwala na walang trabaho sa Pilipinas. Hindi. Maarte lang tayo. Sorry pero pasensya na po wag ko kayo magagalit pero masakit talaga yung sasabihin ko sa inyo. Maarte lang tayo. Hindi totoo yan. Kasi alam mo nung una, ito ikikwento ko sa inyo para lang sa kaalaman nyo tama na yung sino yung nasa likod mo, corny naman nun Sorry na, tama na yun Nagkikwento tayo seryoso dito Hindi kasi ganito Ito nung unang panahon naalala ko to nun nagbanda ako. Tapos bilang drummer na isang grupo galing ako sa rock band. Variety yung pinasok ko. So sabi nila, pasensya na huling muna to kasi hindi kami medyo yung pag sa drums mo hindi tumutugma sa variety na tugtugan. Sabi ko, okay. So wala akong trabaho noon. Umaasa ako doon kasi hindi ako kasi ang inasa isip ko noon, hindi ako kukuha, alam mo yon, hindi ako aasa sa pera o sa baon na binibigay sa akin ng magulang ko. So nasa isip ko noon, paano kaya ako nito? Alam mo, nag-apply akong PA. Ibig sabihin ng PA kung alam niyo yung staff ng banda. Tapos alam niyo sinabi ko? Sabi ko, sir, subukan niyo muna ako na 1 buwan. Walang sahod. Pag nagustuhan niyo yung pagsisilbi ko, tsaka niyo ako sahuran. Kasi talagang desidido ako Hindi pwede, magtatrabaho ako. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko noon. Kasi at that time, nag-aaral pa ako Hindi pwede, magtatrabaho ako. Kasi ako, yun ang thinking ko. Para magkapera, magtrabaho. Which is mali naman pala.
Ibang issue yun. So ibig ko sabihin, gagawa ko ng paraan para magkatrabaho lang. Kahit mababa, kahit wala pa sa simula. Ang problema sa ating mga Pilipino, gusto natin kagad, sobrang laki. Kasi ganito yan eh. Makinig kayo ha. Mindset lang po yan. Sorry po ha, totoo ito. Mindset po yan mga sir. Sa eskwelahan, nagbabayad ka ng tuition fee para matuto. Tama, mali. Ikaw ang naglalabas ng pera para matuto. Sa trabaho, ikaw ang binibigyan ng pera at natututo ka. Ngayon, ano mas gusto mo? Yung may trabaho ka at nabibigyan ka ng konting pera? O yung mag-aral ka, ikaw ang nagbibigay ng pera sa tuition fee mo? Mag-isip ka. Naintindihan natin. Anong ibig ko sabihin nun? O ibig sabihin lang nun, simple lang. Everything magpa-prosper yan. Magsimula ka lang muna. Matuto ka sa kahit sa simula, wala muna, paunti ka ng paunti, pagaling ka ng pagaling, hanggang eventually gumaling ka na, maghanap ka ng ibang trabaho na mas mataas ang sahod. Ang problema kasi sa mga Pilipino, wala nang ang pinag-aralan, gusto pa mataas ang sahod. Yung iba naman, gusto naman, ang taas-taas ng requirement, ang baba naman ng sahod. Kaya nga, ang the best niyan, start somewhere. Unless nagsimula ka, hilang mangyayari sa buhay mo. Ang problema ko sa ayuda, ayaw nilang pagsimulain ng mga Pilipinong magtrabaho. Ini-encourage nila na maging mahirap kayo para may matanggap kayong ayuda. Tama, mali. Kaya nga alam mo, ito bilin ko kay Coach Oli at ako happy ako eh. Kay Coach Oli at kay Boss Dada. When I encouraged them to start vlogging, I told them, start somewhere. Paano ba? Start somewhere. Along the way, you would commit mistakes. Huwag ka lang mademanda. Pero ingatan mo lang, turuan mo nang huwag na mademanda. Pero sabi ko nga sa kanila, simulan nyo. And eventually, you would learn it. Wala ka pang sahod sa simula sa YouTube. Kasi para ma-monetize ka, kailangan may ganitong views, ganyan. Okay lang. You learn. Unti-untiin mo. You learn from it. At least, pag natuto ka na, eventually, kikita ka rin in the future. Kaya nga I always tell them, YouTube is a marathon. Marathon yan. Ibig sabihin, mahabang racing yan. Don't think na after a month, kikita na ako na limpak-limpak na salapi. Ganon, hindi ganon yun. Hindi ka kikita ng limpak-limpak na salapi agad-agad bukas.